purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita ng pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan, o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa,
silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan na lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lukod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibotang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon naliliwanagan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang may isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla nang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang nagilalas ang lahat, sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?
nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sumusunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Makapangyarihan ho ang salita. Hindi ba? Minsan may nakausap po ako at kanya sinabi, naalala ko pa yung sinabi mo sa akin nung nakaraang linggo. Yung mga salitang binitawan mo. Sinabi mong mataba ako. Naiinis ako sa iyo. Ganyan. Minsan ang salita ay makapangyarihan. Minsan nga, isang salita lang, dala-dala mo na ng ilang taon. Minsan, mga salita na nakasakit sa iyo. Salita na tila'y tumurok sa iyong damdamin. Salitang sinabihan kang hindi ka magaling, wala kang silbi, wala kang kwenta. Minsan ang mga salitang ito'y nakakababa din sa atin. Minsan, kahit masaya ka, sabihan ka ng mga ganong salita, parang sinakloban ng buong mundo. Makapangyarihan ho ang salita. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento na si Jesus ay nagpapahayag sa sinagoga. At siya'y nagtuturo. Anong ginagamit ni Jesus sa pagtuturo? Sa pamamagitan ng salita. Salita ang ginamit ni Jesus para ipakilala sino ang Ama. Para ipakilala ang mabuting balita, ipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan din ng salita, pinaalis ni Jesus ang masamang espiritu sa isang taong inaalihan nito. Sa pamamagitan ng salita, nagpagaling si Jesus. Kung titignan natin sa mga kwento ng pagpapagaling ni Jesus, sinasabi lang niya, ibig ko tumindig ka, pinatawad ng iyong kasalanan, tumayo ka na. Sa pamamagitan ng salita, nagbigay kagalingan si Jesus. Ngayon, para sa atin ho bilang Kristiyano, alam natin ang kapangyarihan ng salita. Pwede itong sumira ng tao, lalo na kung ang kapwa mo ay marites. Yung mga salita niya ay may kapangyarihang manira ng kredibilidad, manira ng pagkatao ng kapwa niya. Pero sana bilang Kristiyano, hindi natin doon gagamitin ang kapangyarihan ng salita. Kasi hindi ginagawa ng Kristiyano yan. Ang tunay na Kristiyano, hindi gagamitin ang salita para manira at makasakit ng kapwa. Ulitin ko po, ang tunay na Kristiyano, hindi po gagamitin ang salita para manira o mambaba ng kapwa niya. Pero, ang isang tunay na Kristiyano at deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, gagamitin din ang kapangyarihan ng salita kung paano ginamit ito ni Jesus. Paano ba ginamit ni Jesus ang kapangyarihan ng mga salita? Magbigay pag-asa. Sa mga aral at turo ni Jesus, siya'y nagbigay pag-asa sa mga nakikinig sa Kanya. Nagbigay ito ng kapangyarihan sa mga nakikinig sa Kanya. Kaya nga sabi ng mga tao, ano ito? May kapangyarihan sa Kanyang mga salita.
When He speaks with authority, ang kanyang salita ay nagdadala din ng direksyon sa buhay. Kaya nga, di ba, minsan pag tayo ay napanghihinaan ng loob, feeling natin parang nawawala tayo. Hindi natin matagpuan ang sarili natin. Bumalik tayo sa salita ni Jesus. Bumalik tayo sa salita ng Diyos. Huwag mong hanapin sa ibang lugar ang sarili mo. Hanapin ang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos para sa atin bilang Kristiyano ang nagbibigay direksyon sa atin sa ating paglalakbay sa buhay. Kaya, di ba, when you feel lost, nawawalan ka napanghihinaan ka ng loob, parang nawawalan ka ng gana. Kanino tayo unang bumabalik? Bumabalik tayo kay Jesus. Pagpagod, balik kay Jesus. Magpahinga kay Jesus. Bumabad at makinig sa kanyang salita. Kasi ang salita ni Jesus ang nagbibigay pag-asa, buhay sa atin bilang mga Kristiyano. Sana ang salita din natin dito din nakatuon. Nagbibigay buhay sa kapwa natin. Hindi nagdadala ng kasiraan. Nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa. Hindi parang agawin ang buhay sa isang tao sa pamamagitan ng mga masasakit na salita na binibitawan. Sana ang mga salita na lalabas sa atin ay mga salitang magpapalakas ng loob ng bawat isa. Salitang magbibigay pag-asa, paghilom, hindi ho salitang pwedeng manakit. Ay kapangyarihan ho ang salita. At sana gamitin natin ito para ang salita ng Diyos ang mangibabaw. Gamitin natin yung kapangyarihan ng salita para magbigay pag-asa sa kapwa natin. Magbigay ng mabuting balita para sa lahat. Ibahagi ang pananampalataya. Dito sana natin gamitin ang biyayang ito. Ang biyaya ng mga salita at kataga. Magbigay buhay. Tulad po ng mabuting balita na ating nababasa, lagi natin pinakikinggan dito sa loob ng simbahan. Sana ang mabuting balita hindi lang po manatili dito. Pero sana ho ang mabuting balita ang ating narinig at pinagdinilayan ay madala natin kung saan tayo nagpupunta. Sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay nito, sa ating pagsisikap na ibahagi ito sa kapwa natin. Huwag mo ikahiya na ibahagi ang mabuting balita ni Kristo. Huwag mo ikahiya na ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat. The gospel, the good news of Christ is really meant to be shared. It gains purpose if this good news is shared. Kaya ho, magandang imbitasyon sa atin na sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, ang salita natin, tulad ng kay Jesus, ay magbigay pag-asa at kagalingan sa kapwa natin. Magbigay sana ng pag-asa, magbigay lakas ng loob, hindi para manakit at manira. At para din po sa atin bilang Kristiyano, ang buhay din natin ay sana'y nakatuon lagi sa salita ng Diyos. Ang salita na nagbibigay buhay sa atin, ang salita kung saan tayo humahanap ng pahinga sa kabila ng pagod natin sa ating paglalakbay. We find rest in God. At paano tayo magpapahinga?
Lalo na kung nangihina ang kalooban natin. Walang iba sana kundi ang pagbabalik natin sa salita ng Diyos. Naalala ko may isang tao na lumapit sa akin at sabi niya sa akin, "Alam mo, Father, parang pagod na ako. Ayoko na. Pagod na ako. Parang gusto ko na lang sumuko sa lahat ng bagay. Gusto ko nang bumitaw." Buti hindi niya kinanta sa akin yun. Ano? Kasi sabi niya, "Father, parang gusto ko na talagang bumitaw eh." At nasabi ko, habang nag-uusap kami, at patuloy niyang inuulit yung salitang pagod. At sinabi ko, "Alam mo, siguro pagod ka sa lahat ng bagay, pero hindi ibig sabihin noon ay pagpagod ay susuko ka na." Yung kasi yung gustong ipakita sa atin ngayon ng mga sa social media, sa mga naririnig natin, pag nahihirapan ka, sumuko ka. Pag pagod ka, umayaw ka. Pero sa tingin niyo ba ang taong umaayaw ay mararating? Sa tingin niyo ba kung ang isang tao ay sumusuko, titigil na lang siya, mararating ba niya yung gusto niya? Sinabi ko, pag pagod, alam mo, hindi mo kailangang sumuko. Kapag pagod, magpahiga ka muna. Pwede mong ihinto muna yung mga ginagawa mo. Kailangan din nating huminga. Kailangan din natin magpahinga. Kasi darating talaga sa punto na mapapagod talaga tayo. Ikaw ba naman, kunyari tatakbo ka ng napakalayo, mapapagod ka talaga. Kailangan mong magpahinga. Kaya kahit sa ating paglalakbay din sa buhay natin, napapagod. Pero kailangan magpahinga. Pero sabi ko sa kanya, pero wag lang yung physical rest ang hanapin mo. Tingin ko ang kailangan mo din pahinga ay pahinga ng puso. Pagod yung kalooban mo eh. Hindi yung katawan ang pagod sa iyo. Ito ang pagod. Pagod magmahal, pagod umunawa, pagod umintindi. At sabi ko sa kanya, ba't hindi natin subukan na magpahinga kay Jesus? Gawin mo yung mga, pwede ka namang maka-recreation. Kung gusto mo mag-walking, sige mag-walking ka, mag-journaling ka, magpa-araw ka pag umaga. Higit sa lahat din nun, hanapin mo din ang pahinga kay Jesus. Subukan mo basahin o buksan yung Biblia. Basahin mo lang Ebanghelyo. Simulan natin doon, sabi ko. At pagkatapos mong basahin ang Ebanghelyo, kausapin mo si Jesus. Buksan mo ang puso mo sa Kanya, ilabas mo lahat, huwag kang magtago sa Kanya. Buksan mo laman ang puso mo. Labas mo lahat ng pagod mo sa Kanya. After 1 month, bumalik po sa akin. At ang sabi niya sa akin, the best thing that nung binigay mo sa akin is yung simula ako magbukas ng Biblia. Binuksan ko ang lahat kay Jesus. Kaya hindi ko maipaliwanag. Doon ko natagpuan yung pahingang hinahanap ko. Mga kapatid, sa ating paglalakbay, gamitin natin ang salita. Magbigay buhay, magbigay pag-asa. At kung tayo ay napapagod din sa ating paglalakbay, kumapit tayo sa salita ng Diyos. Bumabad tayo sa salita ng Diyos. Salitang nagbibigay pag-asa, salitang nagbibigay buhay, salitang ating masusumpungan ang pahinga para patuloy tayong maglakbay, patuloy tayong tumahak sa daan kung saan tayo iniimbitahan ni Jesus. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawan tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim tayong manalangin, Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga religyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamalaan at ang sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalaga nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay. At gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkalatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito, upang tayo maging mas mapag-aruga, maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama. Ito'y
maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na ngayoy aming inihahanda. Sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos, ikaw ang naging anak. Loob ko'y ikaw ang tanging angat. Nauuhaw akong parang bigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pag-arangal, dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak, naaawit na ang papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa iyo. Paligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit
announcement po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga ministry organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes sa ganap na 12:00 ng hapon, para sa pagdiriwang na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang Kabunian Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may lumang palaspas na ginamit nung Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazaret.